may nag-request eh. Gamitin ko daw yung Necrophonic. Unahin ko muna yung Ghost Tube, yung mga phone app. Literal na do or die ang kinahinatnan ng isang liga ng basketball sa... Ano yun? Makikitang kinakausap ng isang barangay kagawad ang nagtatalong kupunan. Sa gilid ng court, makikita naman ang lalaking nakasombrero na siyang manager ng kabilang kupunan. Maya-maya, lumapit sa mga nagpa-practice ang isang player. Agad naman siya nilapitan ng manager. Nagkainitan sila kaya inawat at pinaglayo. Hanggang sa bigla na lang bumunot ng baril si manager at nagpaputok habang tumatakbo. Patay ang isa sa mga manlalaro na si John Matthew Del Pilar, 24 at gulang. Anong name mo? Anong name? Nung bandang ilang seconds na lang, nagkaroon ng isang hard foul. Hindi ko alam, may nagtatalo na pala sa likod. Paglingon kong ganon, meron nang bumabunot ng baril. And yun, nagkaputukan na. Ayun, nagkakalasan ng mga tao. Parang narinig ko, barel daw, barel. Sinabi mo ba, barel? Oo, barel. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Another investigation, exploration ang gagawin natin. This time, dito tayo sa basketball court kung saan merong binarel at namatay na isang player. So hindi ako gagamit ng ibang gadget maliban sa EMF detector at cellphone kasi ang gagamitin ko yung ni-request nyo sa akin na Ghost Tube at Necrophonic. So please, I advise panoorin nyo ang video hanggang katapusan. So mga kababayan, andito ako ngayon dun sa basketball court kung saan namatay yung binarel yung ano dahil sa kakapikunan. Parang may naririnig na nga ako sound eh. Shit. So ito yung basketball court na yan. Dito banda binarel. Matagal na yun eh. Yung time na yan. Tingnan natin kung nandito pa yung kaluluwa nung... Okay. Set up muna tayo ng... Uy, nagbi-blink. Nagpaparamdam na yata. Ngayon, set up lang tayo ng 360 camera na magsisilbing ano natin, CCTV. Nagdala din ako ng upuan galing doon sa motor ko. Dito tayo uupo. So doon sa mga reklamo na masyado mailaw yung video ko, ganyan po ang itsura pagka madilim. So kailangan nating i-brighten yung screen. Tanim natin para ma-make sure nyo na wala akong kasama. So makikita nyo surroundings. So flashlightan natin ha. Ito yung basketball court. Ako lang mag-isa dyan mga kabayan ko. Yan ha. Wala akong kasama. Dito banda binarel yung ano, yung biktima. So andito may upuan ako dito mga men. Nakikita nyo ba ako? Aayusin ko lang yung ano para makita nyo ako. Upo ako. Shit. So, ang experiment na gagawin ko since alone tayo, no? Ang gagawin ko, hindi ako gagamit ako na ano ng
ano muna, pang baseline natin. EMF meter. Tingnan natin sa baseline siya. Oy! Parang may puy-pitik-pitik dito, no? Di ba? Then may nag-request eh. Gamitin ko daw yung necrophonic. Unahin ko muna yung ghost tube. Yung mga phone app. So dito titingnan natin. Hopefully nakaka-capture ng camera ko. Gumagana ba yung camera ko? Tingnan nga natin. Oh shit. Actually, second time kong mag-alone challenge. Ang una ko yung sa apartment namin dati. Pero ito, first time kong gumamit ng phone apps. So technically, ito yung pangalawa kong alone ba? So ang time, tingnan natin, ano bang time na? 12:08. Nakikita nyo ba? Nakabukas ba yung ano ko? Oh, nakabukas, nagre-record naman yung camera ko. Shit. So nakikita natin, baseline naman. Pero pag inangat ko, kung saan spot na namatay, pumapalo siya ng konti. I don't know. Nawawala ah. Nandito ka ba? Pwede mo lapitan itong ano. So wala akong kaalam-alam sa kahit anong ritual. Basta nandito lang ako, experiment kung mararamdaman yung mga bagay-bagay. Lalakasan ko lang yung ilaw ha. Mukhang may diferensya na yung ilaw ko ah. So far, nakikita nyo sa kapaligiran, ito bahay na to eh, nandito eh. So anong unang gagamitin natin? Ito muna. Cellphone ko lang yata yung cellphone ko. Pero hindi, malayo na cellphone ko. Pumipitik-pitik pa rin eh. Paabutin mo nga ng ano. Kung meron man akong kasama dito, no, magpapakilala ko. Ako po si Bungo TV. Bungo TV. O si Bungo. Ako po si Bungo. Nabalitaan ko po yung nangyari, I think 2 years ago. Binaril po kayo dito. Binaril po kayo dito sa spot na to. Then yung request ng iba, gamitin ko daw yung mga phone apps. Unahin natin yung yung pumapalo hanggang 3. Ang cellphone ko nandito ha, malayo. Hindi. Mukhang cellphone ko yung nagkukos. Ilalayo ko nga to para sigurado kayo na walang contamination. Diyan ka. So malayo. Uy, cellphone ko yon, hindi ah. Okay, diyan ka lang. So try natin Ghost Tube. Nag-install ako ng Ghost Tube eh. So kung sino man ang nandito, nagpakilala na ako. Ako si Bungo TV or Benjamin. Sige. Ako po si Benjamin. Kung sino man yung kaluluwa na nandito, or nandito ka man after mong patayin, pwede mo kong kausapin. So gagamitin natin yung Ghost Tube, no? Ghost Tube. Ghost Tube. Shit. Hello. So Ghost Tube, may dictionary daw. Calibrating. Ghost Tube.
Ayan. Tingnan natin. Kaya install ko lang eh. So, yan. So, pwede nyong gamitin kung magagamit nyo man itong ghost tube. Mad. So, what do you mean mad? Pusa pala. May gumalaw eh. So, gumagana pala pag nagsasalita ako. Gumagana yung parang meron siyang pumapalo. Mukhang connected sa mic. So, magtatanong ako, no? Ano ibig mo sabihin ng mad? Mad is galit, di ba? Galit ka ba? Come on. Galit ka ba sa pumatay sa'yo? And so it begins. Dito na magi-start yung confirmation bias. So hindi talaga may iwasan na susundin ko na lang yung sasabihin ng ghost tube. So sobrang tagal pati na reply, may mga time na puputol-putulin ko na para mapabilis tayo dito sa investigation. Kanino ka ba galit? Sa akin? Or sa pumatay sa'yo? Shit. Bibigyan ko kahit mga 5 minutes to. O kailangan ko maglakad-lakad? Lakad-lakad nga tayo. Sa kababanda. Dito ka ba? ₱10 dayo. Actually galing akong trabaho eh. Naisip ko lang to kasi may nagkwento sa akin na may pinatay daw dito. Hindi ko nga na-interview eh. Nagpaalam naman ako sa barangay, pwede naman daw. Liit lang pala nito sa TV, malaki. Wala ka ba sasabihin? Sabi mo mad ka kanina. Napakatagal mag-reply. Napakatagal maglabas ng words. Well, patyagaan lang talaga. Ganito talaga ang totoong pag-ghost hunting. Hindi instant. So walang response sa ghost tube. Mamaya babalikan natin yung ghost tube ha. Ibig sabihin walang multo. Mukhang mukhang compelling Wala Wala ba? Pailawin mo nga yun. Yung EMF. Kung may kasama ako dito. Kasi ayon sa description na itong ghost tube, ang ginagamit daw ng multo dito minamanipulate yung electromagnetic field. Ito yung green na nakikita mo, 'di ba? Aangat yan pagka may nasisense, pero umaangat naman. Are you okay daw? So may nagsabi, are you okay? Okay lang naman po. Kayo, okay po ba kayo na nandito ako? Leave me alone. Bakit naman po? Usap lang tayo. Bigyan nyo lang ako kahit 30 minutes. Gusto ko kayo makausap. She won't leave. She won't leave? Sino po yan? So may babae po. Putang ina, nakikilabutan ako So may babae po. Hindi ba ito yung namatay dito? Dito sa court na to? At may babae pa?
Baka meron dyan sa paligid-ligid. Hindi po ba ano? May namatay pa po bang iba? Kasi namatay dito lalaki eh. Binaril siya. Nagkapikunan yata yung dahilan. Whatever kung ano yung news clip na nilagay ko, no? Na nilagay ko doon sa intro na itong video na to. Lilipat tayo sa ano ha? Any last message? Yung she na tinutukoy na yun, sino ba yun? Tingin-tingin sa paligid. Kayo ha, baka meron sa likod ko. Meron ba sa likod ko? So lilipat tayo sa ano? Hindi, gawin natin hanggang 12:30 yung ating ghost tube. Bored? Oo, tama. Nabuburyong ako. Paano mo nalaman na nabuburyong ako? Nabuboring nga ako. Alam mo sometimes, no? Kapag nandito ka pala sa lugar, tapos nababasa mo yung mga binubuga ng ghost tube, makaka-relate ka talaga eh. Makaka-relate ka talaga. Umiiral na yung pagiging skeptiko. Mamaya after nito i-explain ko kung ano yung ano. So yun lang, bored. Sino yung ako, aminado ako, nabuburyong ako kasi hindi ka nakikipag-interact sa akin eh. Kahit man lang sana kausapin mo man lang ako, ikaw naman pambihira ka naman, oh. After ko magtapang-tapangan dito, nung may narinig ako na na may pinatay dito, nakahanap ako ng opportunity eh. Ba, content din to ah. Oh, shit. So, magpapalit na tayo ng necrophonic. Alam nyo, kung akong tatanungin, medyo believable pa ang ghost tube. Kasi nakikita mo yung sensor niya, nakikita mo, kung makita nyo sa first person camera ko, no, kung makikita nyo, pag nagsasalita ako, nagre-react ito. So ibig sabihin, pwede siyang ma-impluensyahan ng outside force or outside stimulus, katulad ng boses ko, pati yung niya, yung EMF niya gumagalaw. You're welcome. You're welcome. Thank you. Habol ko na rin, thank you. 'Di ba? Nasaan ako? Nakita mo nagkakaroon ng yung ghost tube, oh. At least itong ghost tube, merong reaction sa surroundings, katulad ng ingay ko. Pag nag-snap ako ng finger, tatahimik ako, bababa ito. 'Di ba? Pag nag-snap ako ng finger, 'di ba? Nagre-react siya. Ibig sabihin, yung environmental reading naka-capture ng ghost tube. Tapos yung EMF reading, pag ilalapit ko sa camera ko, kahit pa paano nagre-react din. To be fair naman, saan ba yung camera? You are annoying. Annoying ako? Bakit? Dahil ba daldal ako ng daldal dito? Uy, to be fair ito yung sinasabi ko, pag nandito ka sa sitwasyon at ginagamit mo yung married. Ano ibig sabihin mong married? Kinasal ka ba? Pero kinalabutan ako doon sa annoying, Ibig sabihin, di ba daldal ako ng daldal dito?
partially dati sabi kong ganon 5% pwedeng magamit ang ghost tube. Pwede. Dahil nandito ako sa sitwasyon Ito yung sinasabi ko sa inyo na mababawasan na skepticism ko. Magkakaroon ako ng personal bias. Kasi nandito ako sa sitwasyon na to. 'Di ba? Kaya feeling ko tuloy halos lahat ng binubuga nito related ako doon. Pero doon sa married na 'yon, ano yung married na 'yon? Married ba yung pinatay dito? Doon tayo magkakaroon ng confirmation bias. Dahil sinabi ng ghost tube na married, ano ba yung pinatay dito? Married, 'di ba? Yan ang tatanong eh. 'Di ba? Now, maghahanap tayo ng Uncomfortable. ikaw? Uncomfortable ka? Di ba nag-i-start na siyang magbigay ng mga words na meaningless? Dahil meaningless yung sinasabi niya ngayon, pwede natin tanungin ano ba yon para maintindihan natin. Kasi kung ang sinasabi niyo mga kababayan kung spiritual communication ang pinag-uusapan, dapat precise yung sagot eh. Halimbawa ngayon tatanungin ko, anong pangalan mo? Dapat sasagot siya bigla sumagot ng pangalan, Dapat sasagutin niya na yun eh. Hindi, anong nangyayari kasi dito, nagbubuga siya ng words. Tayo naman, run. Tayo naman, katulad nito, run Bakit run? Katulad niya, matatakot na ako kasi sinabi niya, run daw eh. Pero kung tutuusin, papaganahin ko pa rin yung skepticism ko. Walang hindi relevant yun. 'Di ba? Tayo na lang ang gagawa ng istorya sa isip natin due to confirmation bias. Para lang ma-confirm yung sinasabi niya, pipiliin natin maramdaman yun. Kung tutuusin, meaningless yun eh. 'Di ba? So last 3 minutes. I'm inside it. I'm inside it daw. Hindi ko maintindihan ano meaning nung I'm inside it na yon. Last 3 minutes, shift tayo sa necrophonic. Kita nyo, random words lang yung binubuga niya talaga. Nakakakilabot pag minsan chumachamba or nagiging sakto, pero is it paranormal? Feeling ko hindi. Kasi natural lang na magbuga ng word ito na relevant sa isang lugar na haunted. Tignan mo yung EMF niya natin, walang palo Pero kapag may kinalaman yon dito sa may pinatay dito, lalaki yung pinatay X. Akso, palakol. Meaningless. Binaril Bagamat bagamat yung ghost tube nagkakaroon siya ng environmental reading katulad ng sounds, yung EMF. Wala akong nakikita na related siya dun sa pagbuga ng words. Yung kung paano masasabi na yung mga words na yun ipipiliin ng espiritu yon para makipag-communicate sa'yo. I don't think so. Pero nagiging effective nga naman, lalo na pag nanonood kayo sa video, kung relevant yung sasabihin, di ba? Yes. Oh, tama, nag-a-agree yung ghost tube. Nag-a-agree siya doon sa sinabi ko na magkakaroon lang ng meaning pag relevant yung sasabihin. So last 1 minute, bigyan mo ko ng matindi-tinding word na panghahawakan ko bago ako mag-shift sa necrophonic. Ikot lang tayo ha. Baka malakas ang sagap sa ibang parte ng court Nakakaramdam ako ng pain sa side ko.
Doon ka ba binarel? Or nangalay lang ako doon sa inupuan ko? Hidden. Para may sumilip sa akin sa ano, hidden daw, hidden. So wala pa rin kinalaman yung word na hidden. Okay. Already 12:30. Nagulat ako, may nakasilip doon sa bintana. Tao pala, pinapanood ako. Okay lang yan. Next. Tapos na tayo ha. Ano tayo? Shift tayo sa necrophonic. So ito yung pinakahihintay ng lahat. Kapag relevant dun sa nangyari dito sa lugar na to, kapag relevant, ayawan na. Naka-download ako ng necrophonic eh. Tingnan natin. Ito na. Ito yung pinakahihintay na lahat. Okay? Andito ka ba sa paligid? Ano? Ikaw, ano nangyari sa'yo? Ano? Anong ginagawa mo dito nung binaril ka? Nakakatakot yung sound eh, no? Nilagyan ko lang ng reverb. Isa ito sa nakakabilib na tagpo sa investigation ko. Ayon sa news, ang pangalan ng biktima ay John Matthew Del Pilar. Anong name mo? Anong name? Oh, di ba? Ang cool. Sinabi, John. Yun yung palayaw ng namatay. John. Anong ginagawa nyo dito? Anong ginagawa nyo dito? Bago ka binarel. Bago ka binarel, anong ginawa sa'yo dito? Ito pa, lupit nito. Nung tinanong ko kung inano ka, ang isasagot niya, binarel. Yun ang pagkakarinig ko eh. Inano ka dito, inano ka. Parang narinig ko, barel daw, barel. Sinabi mo ba, barel? Oh, barel. So, binarel ka? Binarel ka ba? Sinong bumaril sa'yo? Sinong bumaril sa'yo? Sinong bumaril sa'yo? Ano? May team ako narinig eh.
Uwi ba? Uwi na ako? Pero malinaw yung baril, di ba? So ito na. So narinig natin yung word na baril. So related yun sa ano, binuga ng ghost tube. Ay, ghost tube ng necrophonic. So paranormal ba yun? Nakakagilalas ano? Nakakagilalas. Pero ang dami niya kasing binubugang words eh. Ito yung sinasabi ko na may auditory pareidolia. Pero kung tutuusin, 'di ba? Tatapusin na natin 'to. 12:40 na, mag-iisang oras na rin ako. 12 tayo nandito no, higit 30 minutes. I think okay na 'yon. Satisfied na ako do sa sound na sinabing baril. Liligpitin ko lang yung ano. Now, dahil related yung sinabing baril. Paranormal ba yon o hindi? 100% ako sure na hindi yun paranormal. Alam niyo kung bakit? Wala naman ako doon sa court na may binaril eh. Sorry nag-experiment lang ako para makita nyo talaga na yung result ng ghost tube tsaka ng ghost tube necrophonic wala yun. Yung narinig nating baril na sinabi, auditory pareidolia yun. Kung tutuusin, hindi ito yung court na kung saan may binaril. Nakita ko lang kasi sa YouTube yun. Nagkaroon ako na idea na mag-experiment at para madala kayo doon sa hype na kapag nagkwento ang ghost hunter na nandito tayo, ano nangyari, may nagkwento no, kahit hindi naman confirm, bigla na lang may lilitaw na word na relevant do sa tinatanong natin at maniniwala agad tayo. Pinakita ko lang sa inyo na madali lang mag-made up ng words at yung mga binubuga ng ghost tube ay pwede nating i-fit kahit saan tayo pumunta. Although nakakatakot, creepy, pero hindi siya conclusive eh. I mean, conclusive siya sa part na hindi siya totoo. Yun lang yun. Kasi ang mangyayari, kukwentuhan kayo, no? O dito may binarel. Tapos bubugahin ng necrophonic barel. Feeling natin totoo na. Pero auditory pareidolia, walang nangyayari dito. Bago lang to. Wala pang history ng violence dito. Anyway, sorry gumawa lang ako ng experiment. Sana mapatawad nyo ako. For educational purpose. Peace. TV naglalakbay sa daang pinaikot. Hanapin ang katotohanan sa bawat kwento na inilalabas na manipulasyon. Sa kanyang kwarto siya'y nagmamasid sa mga paandar na balugtot. Siya'y nagpapahid, maliwanag ang bituin ng katwiran. Tinatapak-tapakan bawat kasinungalingan. TV, tagapagtanggol ng katwiran sa ilalim ng ambon sa dilim na kaharian. Isang salubusang nyalang sa'yo'y alay sa pagtatanggol ng katotohanan. Patuloy na ipinatanol ang pagod, walang palya.